Nadurog ng malaking bato ang isang bahay sa Negros Oriental. Ang mag-aamang nakatira dyan, patay ng anurin ng rumaragasang baha. Kabilang sila sa 30 nasawi sa Negros Island Region. Nasa frontline ng balita niyan, si Gerard de la Peña. Mula Punerarya, binitbit ng lalaking yan ang kabaong ng isa sa mga namatay sa bagyo sa Canlaon City, Negros Oriental. Pagdating sa bahang kalsada, sinalubong sila ng mga pulis at rescuer para tumulong. Pagkatapos niyan, 2 kabaong pa ang itinawid sa baha. Iuuwi ang mga bangkay para paglamayan ng mga naulila nilang pamilya. Sa probinsya ng Negros Oriental, higit 10 ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino. Kabilang sa mga nasawi, ang senior citizen na si Reno Espora at kanyang 4 na anak na edad 20, 11, 10 at 4. Nakatira sila sa barangay Panubigan kung saan umapaw ang tubig sa ilog. Rumagasa. Inanod pati ang mga malalaking tipak ng bato na dumurog sa bahay ng pamilya Espora. Habang ang mag-aama, inanod at patay na ng matagpuan. Sa karatig na probinsya ng Negros Occidental, nagpalipad na ng drone sa binahang kalsadang ito sa barangay Malina sa bayan ng Binalbagan. Hinahanap nila ang isang taong inanod ng baha hanggang sa natagpuan ng wala ng buhay na biktima. Natatabunan siya ng mga halaman. Nahagulgol ang kanyang kaanak nang makita ang kaawa-awa nitong sinapit. Bukod sa mga nasawi sa bagyo, 7 ang nawawala sa buong Negros Island. Kaya naman, puspusan ng retrieval at clearing operations. Lalo't kung hindi baha, makapal na putik ang iniwang pinsala sa ilang lugar. Nagkalat din sa kalsada ang mga naglalakihang bato, troso at sangkaterbang basura. Sa lakas ng ragasaan ng baha, pati mga sasakyan, tinangay. Dagdag dagok din sa mga residente ang kawalan ng kuryente, tubig at signal, partikular sa Canlaon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.